Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga magulang? Sa lahat po ng inaabot ng palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay ay binabati po namin ang regular na sumusubaybay sa atin. Diyan po sa lokal ng Bitas sa Pampanga at diyan po naman sa lokal ng Mississauga, West Canada. Kumusta po ang mag-asawang Marion at Realyn de los Reyes na laging sumusubaybay dito sa ating palatuntunan? Mga kaibigan po namin at mga magulang, kung pag-uukulan lamang po natin ang pagsusuri ang itinuturo ng iba't ibang relihiyon o pangkati ng pananampalataya, ay mapapansin po natin na ang bawat isa po sa kanila ay may sinasabing kanilang katangian at ibinibigay na patotoo na siyang ipinagmamalaki nila bilang katibayang sila raw po di umano ang tunay na sa Diyos at sa ating Panginoong Sukristo. May mga nagsasabi po na kaya raw sila ang tunay na relihiyong sa Diyos at kay Kristo sapagkat meron daw silang mga himala o kababalaghan sa kanilang relihiyon na mga nangyayari. Inaangkin naman po ng iba na sila raw ang tunay na relihiyon sapagkat tumanggap daw po sila ng kaloob na Espiritu Santo o yung tinatawag nilang gift of the Holy Spirit. Ano pat iba't iba ang ibinibigay nilang patotoo sa kanilang sarili, kaya sila po nakaaakit ng kanilang mga tagapakinig. Ngunit, baka naman po kami ang inyong balikan at itanong ninyo sa amin ay ganito. Ano naman ang ikinatatangi ng Iglesia ni Cristo sa ibang mga samahang pangrelihiyon? Bakit kayo naninindigan na kayo ang tunay na relihiyon o iglesyang sa Diyos at sa ating Panginoong Sukristo? Mga kaibigan at mga magulang, ang isasagot po namin ng buong katapatan sa harap ng sinuman. Naninindigan po kami na ang Iglesia ni Cristo na aming kinaaaniban at inyong pinakikinggan ngayon at pinanonood, ang tunay na relihiyon sapagkat ang nagpapatotoo sa iglesyang ito ay ang Panginoong Sukristo, ang kanyang mga apostol, at higit sa lahat ay ang ating Panginoon Diyos. Maaring mabigat po sa iba ang ipinahayag namin ito, ngunit ito po ang patutunayan namin sa inyo sa pamamagitan po ng Biblia o ng mga banal na kasulatan. Kaya itanong po natin, ano po ang katunayan? Ano po ang patotoo ng ating Panginoong Sukristo sa iglesyang ito na aming kinaaaniban? Ang babasahin po namin sa inyo ay pahayag mismo ng ating Panginoong Sukristo dito po sa Juan sa 10:16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang binasa po natin ay isa sa mga hula o paunang pahayag ng ating Panginoon Sukristo. Ang kanyang hinuhulaan ay ang kanyang ibang mga tupa na hindi kabilang noon sa kanyang unang kulungan. Subalitandaan po natin na kung tinawag man ng Panginoon Sukristo na sila, yung kanyang ibang mga tupa, ay ibang mga tupa, gayunman, siya rin po ang may-ari sa kanila. Ang katunayan, ang sabi niya, sana natatandaan po ninyo, meron akong ibang mga tupa. Tanong, kaninong tinig po o aral ang diringgin ng ibang mga tupa ng ating Panginoong Sukristo? Tinig din po o aral ng ating Panginoong Sukristo. Sapagat ang sabi niya, kanilang diringgin ang aking tinig. Baka ang sabihin po ng iba sa inyo, paano mangyayari yun? Gayong ang ating Panginoon Sukristo ay hindi naman nagtagal sa pangangaral dito sa lupa, umakyat po siya agad sa langit. Mga kaibigan, paano po ba maririnig ang tinig o aral ng ating Panginoon Sukristo bagamat siya po ay nasa langit na? Ito po ang sagot. Sa pamamagitan po ng kanyang mga isinugo. Ano po ang katunayan? Narito po ang pahayag mismo ng ating Panginoon Sukristo sa aklat po ng Lucas sa 10:16
Subaybayan at pakinggan po ninyo, mga kaibigan po namin. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Pansinin po natin ang ipinahayag na ito ng ating Panginoon Kristo. Yung mga salitang, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Sino ang tinutukoy niya ng salitang, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig? Ang Panginoon Kristo po mismo ang sasagot. Sa Juan, balikan natin, sa 13:20, ganito naman ang kanyang pahayag. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko, ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sino po ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo na kapag ka tinanggap, pinakinggan ng tao, katumbas kay Kristo rin po nakinig? Sila po ang kanyang mga isinugo. Kaya ang sabi mismo ng ating Panginoon Kristo, ang tumatanggap sa sino mang sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. Kaya wala man po ang presensya ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa, sapagkat siya po ay nasa langit na, pero maituturo niya ang kanyang aral sa yugto ng ating panahon. Sino po ang kanyang kakasangkapanin bilang tagapagturo? Yung kanyang sugo. Sino yon? Bate po sa 1:16 na binasa natin kanina, ang isang pastor. Gaya po ng binasa natin. Sapagat ang sabi mismo, kung natatandaan nyo, sabi ng ating Panginoon Kristo, ay kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Sino po ang kinatuparan ng isang pastor? Isang pastor na tinutukoy ng ating Panginoon Kristo. Kami po ay sumasampalataya na ito'y natupad sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo na siyang nagsimula ng Iglesia ni Cristo dito po sa bansang Pilipinas. Kaya bagaman nasa langit ang ating Panginoon Kristo nang matupad ang hula sa pagkakaroon ng kanyang ibang mga tupa, gayon may tinig pa rin, aral pa rin ng ating Panginoon Kristo ang kanilang narinig sa pamamagitan po ng aral na itinuro ng kanyang isinugo. Ang kapatid na Felix Manalo na katuparan ng binabanggit na isang pastor sa Juan 10:16. Ngunit, sasamantalahin na rin po namin ang pagkakataong ito. Ano naman po ang sinasabi ng ilang mga pumupuna sa aral o doktrinang ito na aming ipinahayag? Ito po sinasabi nila, hindi ba't mababasa sa Biblia na ang isang pastor ay si Kristo? Bakit naman inagawan niya na Ginoong Manalo ang pagkapastor ng ating Panginoon Kristo? O mga kaibigan, ito po ang sagot namin. Totoo po na mababasa sa Biblia na ang isang pastor ay ang ating Panginoong Kristo. Ngunit, ito tandaan po natin, hindi po totoo na inaagaw o kinukuha ng kapatid na Felix Manalo ang pagkapastor ng ating Panginoon Kristo kapag ka itinuturo namin na ang kapatid na Felix Manalo ay isang pastor. Ano lamang po ang nakakatulad nito sa pangyayari sa Biblia? Marami sa inyong palabasa po ng Biblia. Gaya rin naman po ng pagkapastor ng ating Panginoon Diyos sa Israel noon nang hindi pa natatalikod. Ang nagsagawa po nito sa pagkapastor ng Diyos sa Israel ay ang inilagay niyang pastor noon sa Israel. Kaya balikan natin ang tinatalakay po natin sa 1:16. Anong gagawin ng ating Panginoon Kristo doon sa kanyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungan noon? Ang sabi niya, sana huwag niyong kalilimutan yung pahayag mismo ng ating Panginoon Kristo, sila'y magiging isang kawan. Ano po ang katumbas ng sinabi niyang sila'y magiging isang kawan? Alin po ba ang kawan?
ayon kay Apostol Pablo? O tanong natin, ang sagot po, Biblia. Pakinggan niyo sa Gawa 20:28, dito po sa isang sali ng Biblia from the Ancient Eastern Text, Holy Bible, isinalin po ni Dr. George M. Lamsa, Acts 20:28, sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Ayon po kay Apostol Pablo, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang Panginoong Kristo po ang gagawa upang ang kanyang ibang mga tupa o alagad ay maging isang kawan o isang iglesia ni Kristo. Sino po ang katuparan ng hula o paunang pahayag tungkol sa ibang mga tupa ng ating Panginoong Kristo? Alinsunod po sa pangyayari o kaganapan ng hula, ang iglesia ni Kristo po sa mga huling araw na ito na aming kinaaaniban. Ngunit may mga nagsasabi po na ganito, na ang tinutukoy daw ng ating Panginoon Kristo na kanyang ibang mga tupa ay ang mga kaanib po noon sa unang iglesia ni Kristo noong unang siglo. Mga kaibigan po namin, mga magulang, anong katunayang iba ito kaysa mga natawag na sa unang iglesia noong unang siglo? Babasahin po natin muli ay Biblia sa Juan 10:16. Dito naman po sa isang sali ng Biblia na tinatawag na easy to read version, Holy Bible. Sa wikang Pilipino ko na po babasahin, ganito ang ating mababasang pahayag ng ating Panginoon Kristo. At mayroon pa akong ibang mga tupa. Sila ay wala sa kawang narito. Akin din silang pangungunahan. Sila'y makikinig sa aking tinig. Sa hinaharap ay magkakaroon ng isang kawan at isang pastor. Mga kaibigan at mga magulang, ano po ang katunayang iba ito kaysa mga natawag na sa unang iglesia o noong unang siglo? Ang panahon po ng mga tupa o ng ibang mga tupa ng ating Panginoon Kristo. Ayon sa Panginoon Kristo, sana napansin niyo, ang sabi niya, ito ay sa hinaharap. Kaya ang sabi niya, in the future, sa hinaharap. Pero tandaan po natin, kung ano ang patotoo ng ating Panginoon Kristo tungkol sa kanila. Ang sabi niya, sila po'y kanya, kaya ipinahayag niya, aking ibang mga tupa. Kaya kay Kristo rin, bagamat iba. Bakit tinawag na iba? Sapagkat hindi pa po kasama noon sa unang kulungan ng mga tupa o mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya, sino ang kumikilala sa iglesyang ito? Bakit mahalaga po, mga kaibigan po namin, bate din sa patotoo ng Biblia, na ang Panginoon Kristo mismo ang magpatotoo na yung mga taong yaon ay kanyang ibang mga tupa. Tandaan po natin, sapagkat ang mga tupa ng ating Panginoon Kristo ang kinikilala niya na sariling kanya. Gaya po ng mababasa natin muli sa Biblia. Dito po sa Juan, hindi tayo aalis yan sa Kapitulo 10, ngayon naman po ay talatang 3 at 14. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan. At sila'y inihahatid sa labas. Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Bakit po importante o mahalaga na ang Panginoon Kristo mismo ang nagpapatotoong ang hinuhulaan ay kanyang mga tupa? Sapagkat ang mga tupa niya ang kinikilala niya ng Panginoon Kristo na sariling kanya. Kaya natitiyak po namin, mga kaibigan namin,
na ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ang kinikilala ng Panginoon Kristo na Kanya sapagkat tinawag niya ito na aking ibang mga tupa. Ano po ang nais namin na bigyang diin at ipapansin po sa inyong lahat mga magulang at mga kaibigan? Na hindi dahil ang sino man ay nagpahayag ng pagkilala sa ating Panginoon Kristo, ay kinikilala na po sila kaagad ng ating Panginoon Kristo. Mga kaibigan, mahalaga po na tayo po ay kumikilala sa ating Panginoon Kristo. Pero ito ang tanong, at huwag naman po kayong ma-offend. Kinikilala ba kayo ng ating Panginoong Kristo? Bakit po napakahalaga nito? Ano po ba ang kasamaan kung kumikilala lang ang tao kay Kristo, pero hindi naman niya kinikilala? Mateo 7:22 hanggang 23, ganito ang ating mababasang pahayag niya. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Kung napansin po ninyo mga kaibigan, ang mga taong binabanggit po sa mga talatang ito ay kumikilala rin sa ating Panginoon Kristo at gumawa pa nga po ng iba't ibang uri ng paglilingkod. Ito yung binanggit po namin kanina sa inyo sa unahan, nang ipinagmamalaking patotoo. Sila raw ay sa Diyos at kay Kristo sapagkat nakagagawa sila ng iba't ibang uri ng milagro. Yung bulag, nakakita, yung bingi, nakarinig, yung daw lumpo, napalakad, yung daw may mabigat na karamdaman at iba't iba pa na napagaling nila. Pero ang tanong, batayan po ba ito sa kaligtasan? Pinag-uusapan po natin kaligtasan. Saligan po ba ito sa kaligtasan? Hindi po. Ano katunayan? Sasabihin ng Panginoon Kristo sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa makatwid, hindi na po sila kinilala, hindi pa sila papapasukin sa kaharian ng langit o hindi po sila maliligtas. Sa kabilang dako, ano naman po ang dakilang kapalaran ng mga kumikilala sa Panginoon Kristo na kinikilala rin niya? Ang babasahin po natin, Juan, dito po sa GS 27 hanggang 28 ng New Filipino Version. Ang mga tupa ko'y nakikinig sa aking tinig. Nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at hindi na sila mapapahamak kailanman. Walang sino mang makaaagaw sa kanila sa aking kamay. Tiniyak po ng ating Panginoon Kristo ang kapalaran ng mga taong kinikilala niya na kanyang ibang mga tupa. Ang sabi niya, binibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at hindi na sila mapapahamak kailanman. Hindi po ba't ibang-iba ito sa sasapitin ng mga taong hindi naman niya kinikilala? Kaya sa bahaging ito pa lamang po ng ating ginagawang pagtalakay, mga kaibigan namin at mga magulang, napatunayan na po natin na napakatibay ng patotoo ng ating Panginoon Kristo sa kahalalan ng iglesyang ito na inyong pinakikinggan at pinanonood. Ano naman po ang patotoo ng kanyang mga apostol sa Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa bansang Pilipinas, bansang nasa malayong silangan? Ang babasahin po natin ay patotoo ni Apostol Pedro sa Gawa 2:38 hanggang 39. Ganito ang ating maliwanag na mababasa.
Sumagot si Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo para patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoong Diyos natin." Ang binasa po natin, mga kaibigan, ay patotoo naman ng mga apostol sa kabuuan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Kung napansin po ninyo, 30 o grupo ang binabanggit po dito na pinangakuan ng Panginoon Diyos na sa inyo, sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo. Ano po ang ipinangako sa 30 na ito na binabanggit ni Apostol Pedro? Ang pagtanggap po ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang nais po muna namin na mapansin ninyo ay ang ikatlo sa 30 o grupo na binabanggit ni Apostol Pedro sa talatang ito. Sino sila at saan po sila magmumula? Ayon po sa ating binasa, sila ang tatawagin na magmumula sa malayo. Malayo, tatawagin pa lang. Kaya hindi pa po natatawag sa panahon ng unang iglesia ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Mga kaibigan, saang malayo magmumula ang mga tatawaging ito ng Panginoon Diyos na kasama sa tatanggap ng pangako, na tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ganito naman po ang pahayag, kakambal na hula ng propetang si Isaias sa 43:5. The Holy Bible, James Moffat Translation. Pakinggan nyo sa wikang Pilipino po, Isaiah 43:5. Ganito ang ating mababasa. "Mula sa malayong silangan ay dadalhin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran ay titipunin kita." Ang hula po o paunang pahayag na ito ng Panginoon Diyos na ating binasa ay tumutukoy po sa mga anak ng Diyos na lalaki at babae na manggagaling po sa malayong silangan, Far East. Pansinin po ninyo, ang dakong pagmumulan, malayong silangan. Malayo sa dakong kinaroroonan noon ng mga apostol at ng unang iglesia. Kaya saang bansa po lumitaw at nagsimula itong iglesia ni Kristo na aming kinaaaniban at siya ninyong pinanonood at pinakikinggan ngayon? Dito po sa bansang Pilipinas. Ano dahilan? Ang Pilipinas po ba ay bansang nasa malayong silangan? Opo. At yan po ay isang karaniwang kaalaman na pinatutunayan din po ng mga historians o mga historiador, mga mananalisay. Gaya po ng isang paring Katoliko na ang pangalan po ay si Dr. Horacio de la Costa. Sa kanyang aklat na isinulat na Asia and the Philippines, pakinggan nyo dito po sa page 169. Sa wikang Pilipino na po, "Hindi maaaring mawala ng kabuluhan na ang bansa na halos nasa gitnang pangheograpiya ng malayong silangan na ito ay ang Pilipinas, ay siya ring bansang kinatatagang mabuti ng Kristyanismo." Mga kaibigan, sino po ang tututol na may matinong kaisipan sa katotohanan ito na ang Pilipinas, siyang ating bansa, ay bansang nasa malayong silangan? Kaya ang Pilipinas po, ang katuparan ng dako, lugar na tinutukoy ng paunang pahayag uhula na malayong silangan, Far East, na pagmumula ng ikatlong grupo o pulutong na binanggit po ni Apostol Pedro, natatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kanina po ay ipinapansin namin sa inyo na ang dakong pagmumula ng ikatlong grupo ay malayo sa dakong kinaroroonan noon ng mga apostol at ng unang iglesia. Bakit natin natiyak yun? Saan ba ang dako noon ng mga apostol at ng unang iglesia?
Sa mga palabasa po ng Biblia, alam na alam nyo, sa Jerusalem, bansang Israel, na noon po ay nasasaklaw ng Near East o malapit na silangan at ngayon naman po ay nasasaklaw ng Middle East o gitnang silangan sa bagong geographical location. Subalit ang bansang Israel, tandaan po ninyo, hindi po ito nasaklaw kailanman ng Far East o malayong silangan. Kaya hindi sila ang binabanggit ni Apostol Pedro na tatawagin ng Panginoon Diyos na mula sa malayo at kasama sa pinangako ang tatanggap ng Espiritu Santo. Alin ang bansang nasa malayong silangan na pinagmulan ng lahing tinawag ng ating Panginoon Kristo? Ito po ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, na kung saan lumitaw at nagsimula ang Iglesia ni Cristo na aming kinaaaniban ngayon. Kaya alinsunod po sa mga talata ng Biblia na ating binasa, ang Iglesia ni Cristo po na lumitaw sa Pilipinas ay mayroong matibay na patotoo ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga apostol. Sa susunod po ay tatalakayin natin ano naman ang patotoo ng Panginoon Diyos sa Iglesia ni Cristo na lumitaw dito sa bansang Pilipinas. Inaasahan po namin mga kaibigan na muli namin kayong makakasama sa programang ito. Nawa po, kahabagan kayo at kaawaan kayo ng Panginoon Diyos na hindi lamang po humangga sa inyong pandinig ang mga aral ng Biblia na inyong narinig, kundi ito po ang mag-udyok o magtulak sa inyo upang hanapin po ninyo ang daan ng buhay o ang pagmamana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo.